Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yan tinatawag sa'yo? Ano palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, Junel, hoy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel. Welcome back po ulit dito sa aking channel. Samahan nyo naman ako ngayon, gagawa ko ng aking helmet motovlogging setup para magkaroon na rin kayo ng idea kung paano mag-setup ng action camera sa inyong mga helmet. Nandito lahat yung mga gagamitin ko para sa setup na to. Una, Nomad Camino helmet by Spyder. May unboxing video ako nito, panoorin nyo sa mga di pa nakakapanood nung last upload ko. Gagamit rin tayo ng helmet chin mount by Hank or Hansi, specifically para sa Nomad Camino. Siyempre, ang bibilhin yung chin mount ay depende kung anong brand at model ng helmet ang gagamitin nyo. Sa setup na to, gagamit rin ako ng dalawang bolt and nut para sa ating chin mount. Papaliwanag ko mamaya kung bakit kailangan ko nito. Ang gagamitin ko naman para sa aking audio ay Purple Panda lavalier microphone. Mamaya isi-set up natin to. Sa action camera naman, ang gagamitin ko ay GoPro Hero 12 Black. Ayan siya. Gagamit rin tayo ng GoPro Media Mode para sa ating audio input. Dito natin ikakabit yung mic natin. At para naman sa daylight motovlogging, for example, umaga, tanghali, hapon, kailangan natin ng ND filter or neutral density filter para malimit natin yung overexposure sa video natin at ma-maintain natin yung natural motion blur na tinatawag. Napakalaking difference ng quality ng video pag nakakabit to sa lens ng GoPro natin. Syempre sa nighttime vlogging o gabi, di mo na kailangan maglagay nito. Ngayon naman, install na natin to isa-isa. Ang uunahin natin ikabit ay itong helmet chin mount ng Hansi. Buksan natin. Labas natin kung ano yung mga nakalagay dito. Ito yung instruction. May wipes. May sticker. Ito yung mismong chin mount. May adhesive siya na 3M. Ito naman yung straight arm. Ito yung L-arm. Ito naman yung for safety in case matanggal yung adhesive ng chin mount, hindi malalaglag yung action camera natin. At saka may screw din siya. Kung mapapansin nyo, ikinabit ko na yung mismong chin mount niya dito sa helmet. At saka itong pang safety niya. Kasi kailangan ng 72 hours curing bago mo ito gamitin at lagyan ng action camera. Ngayon, nung unang linagay ko to, nung unang dinikit ko to, after a week, ginamit ko siya. Ilinagay ko yung action camera ko. Ang nangyari, nalaglag yung itong chin mount. Buti na lang, sinalo nitong pang safety na to. Hindi nalaglag yung action camera ko. Ang ginawa ko naman, pinainitan ko yung adhesive niya, tapos idinikit ko ulit dito sa helmet.
After 4 days, linalagay ko yung action camera ko, napansin ko, umaangat dito, umaangat yung chin mount. Ang pwedeng maging solusyon dito is palitan yung adhesive at lagyan ng super glue yung paligid ng chin mount. Pero napansin ko kasi, itong pagkakaglossy ng helmet na to, para siyang may plastic cover na nakabalot. Kaya napakadulas. Kaya pala hindi gaanong dumidikit yung adhesive dito. Ngayon, ang naging permanent solution ko, pero hindi to advisable na gawin nyo sa helmet nyo, is binutasan ko dito magkabilaan, dito sa chin mount, at linagyan ko ng bolt and nut. Para bukod sa dikit niya, sa adhesive niya, mayroon pang support ng bolt and nut. Kasi hindi naman natin maiwasan na masagi-sagi itong chin mount na to, katagalan. Lalo na kung saan natin linalagay yung helmet natin. Kaya ito na yung naging setup niya. Bukod sa adhesive, mayroon siyang bolt and nut kabilaan. Kaya matibay na to. Hindi na talaga basta-basta matatanggal. Ngayon, itabi muna natin tong chin mount na to. Kabit na natin yung L-arm niya. Ang susunod naman natin sa setup ay yung Purple Panda lavalier mic. Kailangan tanggalin natin yung yung cheek pad nito, ng helmet, para maipasok natin. Ito yung Purple Panda lavalier mic. May windscreen siya. May extension. Ito yung adapter. May isa pang adapter. Ito yung mismong mic niya. Tabi muna natin to. Itong kailangan natin, yung mismong mic. Tatanggalin natin tong foam na to. Ilalagay natin tong windscreen na to. Yan, naikabit na natin yung windscreen sa mic. Set up na, ididikit na natin to ngayon dito sa may helmet. Ang paglalagay nitong mic dapat nasa gilid ng cheek pad. Dapat hindi nakatapat sa bibig. Kasi every time na hihinga tayo, pag nakalagay ito sa gitna, maririnig ka agad ng mic. Kailangan nasa gilid siya, nasa gilid lang ng cheek pad. Dito lang natin siya ilalagay. Diyan natin ilalagay siya sa gilid. Siyempre ito, kailangan lumabas to dito sa GoPro natin. Tago natin dito sa gilid. Ngayon yung sobra, iayos natin para hindi nakalaylay. Ngayon ito na yung mic natin, nasa gilid siya ng cheek pad nakalagay. Tapos ito naman sa GoPro natin. Tatakpan na natin.
ibabalik natin yung cheek pad sa kabila. Ito yung microphone natin. Ilalagay na natin tong nasa harapan. Iipit natin to dito para nakasecure siya. Ayan na siya. Kalabas na to. Ngayon, pwede na natin ikabit tong extension. At yung GoPro mismo, pwede natin ikabit. Tanggalin muna natin itong side door ng GoPro. Tapos, maglagay muna tayo ng ND filter. Sa umaga, ang pwede mong gamitin ND16. Sa tanghali naman, ND32. At paghapon, pwede ND8. Tanggalin muna natin tong original lens ng GoPro. Ikot mo lang siya. Kapit natin tong ND32. Yan, nakakabit na yung ND32. Pwede na natin ito ilagay sa ating media mode. Yan. Ngayon, ikabit na natin sa helmet natin. Gamit tayo ng thumb screw para dito. Gamitan natin ng screwdriver para mas madali. Tapos ikabit na natin yung microphone dito sa 3.5 jack. Yan, nakakabit na tong mic. Masyadong mahaba tong kable natin. Hilain natin sa loob. Ipit ulit natin. Pwede natin hilain pa to. Bali, ito na yung magiging setup natin sa helmet natin. I-ayos na lang natin ito mamaya. Bali, yun yung ganyan na yung final setup natin. Try natin i-on. Yan yung final setup natin. Pwede rin natin i-adjust. Yan na yung final setup ng helmet natin. Pwede na natin gamitin. Napakatibay ng mounting na to na ginawa natin. Susuot ko, ipapakita ko sa inyo. Ito na yung magiging final na itsura ng motovlogging setup natin. Ngayon naman lalabas tayo para matest yung audio natin at saka yung kuha ng action camera natin.
Bago tayo umalis, ipapaliwanag ko muna yung advantage ng may ND filter. Sabi ko kanina ay para malimit yung overexposure sa video natin at ma-maintain yung natural motion blur na tinatawag. Kung pag-uusapan yung camera basic, nandyan yung exposure triangle na tinatawag. Ito yung aperture, shutter speed at ISO. Yung aperture ay yung opening ng camera sensor. Yun din yung amount of light na pumapasok sa camera sensor. Yung shutter speed naman is kung gaano katagal na expose yung camera sensor sa light. At yung ISO naman ay yung sensitivity ng camera sensor sa light. Pagdating sa GoPro, naka-fix aperture na siya. Naka f2.8 na yung aperture ng GoPro. Kaya hindi na natin mababago yan sa setting. Ngayon, ang kailangan na lang natin paglaruan is yung shutter speed at ISO. Pagdating sa shutter speed, ang rule of thumb, yung formula niya ay 1/2 times frames per second. Sa setting natin, yung resolution natin is naka 4K, yung frames per second natin is 30 frames per second. Ang magiging shutter speed natin is 1/2 times 30 equals 1/60 yung shutter speed natin. Yan yung tamang setting ng shutter speed. Pagdating naman sa ISO, since maliwanag ngayon, kailangan naka-minimum lang yung setting natin, which is yung 100. Iseset na rin natin yung maximum ISO natin sa 100 din, para fix siyang 100 talaga. Sa ngayon, ang nakakabit sa GoPro natin ay yung original clear lens ng GoPro. Kung mapapansin nyo, yung building sa taas halos hindi natin makita, overexposed siya. Ngayon, pag linagay natin tong ND filter, makikita na natin ng malinaw yung building na yan. Kung ano ang nakikita ng camera ngayon na may ND filter siya, ayun din yung nakikita ng human eye natin. Yan yung natural na nakikita ng mata natin. Kaya yan yung isa sa mga advantage ng may ND filter. Malimit natin yung overexposure. Pagdating naman sa natural motion blur, mapapansin natin yan pag may moving object o kaya tayo yung moving. Pag naka-ND filter tayo, ang nakikita ng camera is yung natural motion blur, considering na tama yung camera settings mo. Magtataka tayo minsan, parehas tayo ng gamit, parehas tayong ginagamit na GoPro Hero 12 Black, pero magkaiba yung quality ng video natin. Ang dahilan nun ay dahil tama yung ginamit kong setting at gumamit rin ako ng ND filter. Comment down below kayo kung gusto nyong gumawa ako ng video para dun sa tamang setting ng action camera. Ito na yung audio test at video testing natin ng ating motovlogging setup. Yan yung itsura niya. Sara yung visor. Yan na yung magiging test natin sa ating motovlogging setup. Audio test, video test. Ngayon naman pupunta tayo sa memory.ph para magtingin-tingin tayo ng mga accessories ng GoPro natin. Kailangan natin ng GoPro quick release mount para hindi tayo nahihirapan magtanggal-tanggal ng GoPro natin. Tingnan natin kung maganda yung makakuha ng video natin at saka yung audio natin.
Meron tayong nakakabit na ND filter ngayon. Kasi alas 2 PM kasi ngayon, maliwanag. Malakas yung sikat ng araw. Nandito na tayo sa memory.ph. Hahanap tayo ng accessories para sa GoPro natin. Meron kayo yung GoPro quick release mount? Ulansi, sir. Ano na? Ulansi. Pero pang GoPro? Hindi, Ulansi brand to pang GoPro. Nga, pwede pang GoPro. Magkano yan? 950 po. Tapos yung yung magnetic yung kinikwintas. Ito, sir. Ito, meron. Malakas ba to? Pwede mo i-try, sir. Sa dito yan Pwede mo i-try. Ano to? Wala yan. Sa mount niya, sir. Kasama din yan. Kasama rin yan. Yan, sa lace. Pwede mo i-try yan, sir. Ang lakas nga nito. Magkano yung ganito? Parehas lang, sir. 950. 950. Saan ba yung kinakabit na na clamp para sa GoPro? Yung pagsama ni Bella Lang. ng ADB. Kaya yung clamp nung Pwede din. malaki to. Oo, sir. Alin ang pinakamaganda dyan? Parehas lang, sir. Same lang. Brand Yeah. lang talaga siya. Ah, Ito to Wolf, ito Telecine. Kaso ito kasi out of, wala kami stock ngayon, sir. Ito yung meron. ano ba tong maliit lang to? Yes, sir. Ito siya. Ano ba yun? Ito. Slim lang kasi siya. Maliit pa siya. Ito na lang. Ganito na lang. Pero ang dulo niya. 950, 800. Tulo niya to, sir. Ganito lang din. Mayroon naman ako mga May tripod mount ka naman. Meron. Mga ganito. Meron. Dito ako last week bumili nung Purple Panda. Ano, sir? Sorry? Yung Purple Panda nyo. Binalikan ko last week Di ba ako nagtanong nung nakaraan? Sa memory card, Sir. 128. Ito yung price list, sir. Anong gamit mo memory card, sir? Evo Samsung. Try mo pag Extreme Pro. Mas mataas yung speed niyan, sir. Mas mabilis. Kaysa sa Evo. Pero SanDisk kayo, Sige, itong 128. Extreme Pro. Nakabili tayo sa memory.ph ng neck mount, tapos GoPro mount para sa motor, at saka memory card na 128. Naglolo ko na kasi yung memory card natin, kailangan palitan. Dito ko natatapusin yung vlog natin. Kita-kita lang tayo ulit sa aking susunod na vlog.